sure I can be yours forever. This is our last summer. I love you forever. Under the lights I can see your face. Above the stars I can see your face. Oh, I can help staring at you. Yan. Okay. Oh my God. This is it, Pansit. Oh my God. Ano pala, no? Kasi wala tayong episode ng December. So, ito yung Ay, oo nga. Yes. natutambak. Ang tagal na din ng last, no? Wala akong last eh. Ay, wala ka ba? Ayan na. Ay, Yan. Hi, everyone! Hi, everyone! Yan. Good evening sa lahat. Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year! From Books From Us and Book Chicas. Wow! Ano? From our Yes. family to yours. Ay, charot. From our family. Rest to ng yours. energy. Ganap ang mga persons. Kamusta naman Ayan. kayo, guys? Okay Yan. naman. Okay naman. Wow. Wow! That's good. Hiyang-hiya ka? Very demure. Very cutesy. Parang mahihaing in love si Chard. Oo nga. Parang napansin ko din, New Year, new love yata. O New Year, Ano yun? many books. Big na naman. Charles, na ganun po tayo. Ayan, no, may nag-comment na agad. Meron na agad si Sir Koji. Tama ba, Si Koji? Mr. is watching. Good evening po. Ayan, excited na ba kayo? Excited na ba Yes. ang mga persons? Yeah, so welcome again sa another episode of Books and Chicas, together with Book Chicas PH and Books From Us. So again, sa mga bagong viewers, sa mga bagong viewers namin joining us here live tonight for our Facebook Live interview with our special guest. Again, Books and Chicas is a platform for us to share anything and everything about the bookish community here in our country. So we hope you guys enjoy and super excited din sa guest natin for tonight. Yee. Yes, that's correct. So, may mga watching from Cagayan de Oro dito kay Miss Sherry. Ayan. So, Uy, hi moms! Book Chicas Hello. members, hello guys, Book Chicks. ayan. Excited na din silang makachikahan ang guest natin for tonight. That's correct. So, medyo mahaba-haba tayong dahil medyo nahinto, right? Kasi December, wala tayo. Yes. The last, ang last natin is like November 20 something, right? Ayun, Oo. yes. So, nag-holiday break kami and then dahil excited na kayo, nararamdaman namin yung energy nyo, eto na ulit kami. Yes. Yes. Okay, so let's start na. Huwag natin silang paghintayan. Baka malimutan na naman natin ang magpakilala. Yeah. Diba? So actually, feeling ko nakalimutan na rin talaga. Mantigan na mag-intro si Chard. See you, Pops. Okay, sige, sisimulan ko na. Okay, guys, welcome to Books and Chicas. My name is Wend. My name is Locke. I'm Richard. And this is Fritz. Alright. So, abangan na naman natin tonight ang isang sana mahaba-habang usapan, mahaba-habang chikahan. Alright, so para i-introduce ang ating kasama tonight, ayan, tawagin natin. Wow! Si Bookworm. Yorme. Go, Chard. Tatawagin pala. Sige. Yung guest natin for tonight is a mom, a wife, a homemaker, as well as a consultant for government, non-government, and international development organizations, specializing in research, capacity building, and organizational development. As a reader, she enjoys reading across various genres with a focus on contemporary fiction, particularly romance and women's fiction, as well as historical fiction
inspired by real people and events. So, ito si Dayan o si Tita D is a dedicated supporter of Own Voices stories, and she founded the Book Lover Titas Book Club in 2020, hosting discussions and events. She is also an active member of Talk Bookish to Me and the Grand Social Book Club. She organizes and participates in buddy reads, book fairs, and talks, and building and lasting connections with readers and authors. So feeling ko kilala natin lahat si Tita D. She's on Bookstagram, and she started in 2015 with At Books and Then Some, initially for unhauling books, but her passion for romance and fantasy reignited in 2018, shaping her into the diverse reader and bookstagrammer she is today. Now, Tita D has a lot of achievements as well, including organizing events, collaborating with publishers, and being featured in Manila Bulletin. She also helped launch the Filipino shelf with Kat and Sai of Akdang Pinoy, which is with the advocacy of promoting Filipino books and authors to foster a community of local literature readers. Ayan, feeling ko kilala natin lahat yung guests. So please help me welcome our very own Dayan Recinto Badillo, or Tita D. Tita ng bayan. Hi, Tita D, Ate D. Welcome, Tita Hi, D. Tita D. Naka-mute. Ang tita ko, tita nyo, tita ng lahat. Tita D! Tita ng Bukid Community. Yay! Oh, nawala pala yung audio ni Ate D, no? Ayan. Na kasi kinakabahan din yung yung mic niya. Oo. Ayan. Hindi pa din natin siya naririnig, guys. Wait lang natin. Okay, so habang tinotroubleshoot ni Tita D ang kanyang microphone para sa ating mga viewers, kung meron kayong gustong itanong, ask Tita D. Yan. Drop nyo lang yung mga questions nyo sa comment section, okay? Yes, that's Then, correct. lahat yan, sasagutin niya mamaya kahit abutin siya ng 12 a.m. Hala! Kaya yung chika. Pa rin. Yan. Oo, So, wala pa rin yung audio ni Ate D. Nangyari. Shall I Ayan. leave muna? Okay, Ayan. okay na. Yes. Ayan. Yes. Ngayong gabi, salamat sa invitasyon. Thank you for the introduction, Chard. Salamat for inviting me. At hello sa lahat ng mga nanonood at nag-comment. Nakikita ko po. So, salamat. I'm happy to be here. May message ka daw ba sa mga fans mo? May kapartner na si Irene nasa likod. Teka lang. So, ayan, ang mga nanonood, syempre, mga salamat. At hindi tayo flop. So, I'm really excited talaga to be here. Alam niyo, may history tayo, di ba? So, Yes. di ba? So, ayan, Yeah. the first for 2025. So, and excited to share with you then what's up. Napapa-cringe ako dun sa I have a lot of achievements. Pero I'll claim it kasi for syempre for gather support and to bring in more support sa ating mga advocacy na may kinalaman sa reading. Yan. Yes. So, siguro sisimulan na agad nating tanungin ang aming pusher. Yan. Oo, Kasi ganun. ba nabanggit ko kanina, Ganun may yan. history daw Ay, kaya ano tayo. pala yun? Yan, kwento lang natin sa kanila. Yung very first episode kasi natin, ang totoong nag-push nun ay si Tita D, or isa siya sa mga pushers. Yan. Siya kasi ang nagpakilala sa amin kay Miss Joji. Yan. Siya ang isa sa mga pushers ng Books and Chicas. Okay. Yun lang sinilid Sa title na yon. Pero yes, long way since then. Congratulations, Books and Chicas. And of course, I'm very flattered na ako naman ay nandito ngayon. Ikaw naman na na-push. Oo. Okay, game na. Game na ba, Tita D? Sige, kamay sa Yes, dibdib. please. Sige. Tanong ko na. Yung first question natin
nasa category ng geography. And joke lang. Kaba lang to, Tita D. Pero ito, seryoso na. Sige. So, Tita D, as a bookstagrammer, as a consultant, and as a mom, ang daming roles yan. Tapos as a reader pa, Mm-mm. what's a day in your life and how do you incorporate reading into your daily routine? Okay. Sige. Ayun, when I introduce myself, I begin with as a wife and a mom, so as a homemaker. So we're a little family of 3. Ang anak ko ngayon ay 11 na. So it's been 11 years, no, kasi talagang hands-on kami since baby siya. And nabawasan yung tutok kasi he's like in school na for most of the time. Pero syempre what demands my time, sa umaga pa lang, I wake up at 5 usually on a weekday. So regardless kung anong oras ako natulog, so I wake up at 5 kasi kailangan kong mag-prepare for his school. And ito yung on a regular day ha, syempre marami ring exceptions. And there are times na hindi naman ako yung gumigising kasi I had to stay up late or what. So I wake up at 5 and then isi-send off na yung anak ko by 6:30, ganyan. So pagka maraming work, ito na yung parang window na mag-rush. Alam kong marami nakaka-relate sa procrastination. So ito yung window na kasi gising na ako and then no concerns yet, wala yung mag-ama, so ako lang yun nandito. Usually meron akong mga nirarush na work kapag may work. Pero syempre mabait din naman ako sa akin, no. I always say na I get enough sleep and rest. So sometimes I go back to sleep. Hindi nap ha, kasi I sleep for like 1 to 2 hours again just to catch up somehow. Tapos yun, and then series of chores or errands or tasks or work-related meetings, ganyan. And then fetch namin yung anak ko ng late afternoon and then series of chores naman yon. So I have my time back to me na 8 o'clock. So usually kagaya nito, I've sorted everything in the kitchen, nakapag-dinner na kami. So yun na yung makakapag set na ako ng mga gusto kong basahin. No? Pero usually kasi talaga, mga 10 o'clock pa ako magbabasa. So mga 10 to 12. Yun yung parang on a weekday, on a regular day. So sometimes we have holidays, we have weekends. And siguro na-share ko sa inyo no, na ang asawa ko at ang anak ko mahilig magbasa. So meron kaming mga hangout sa labas para mag-cafe at magbasa lang. Kaya yon, at the minimum, dahil sa mga na-hoard ko na books, hindi po siya fake background. Kasi yung sa mga Zoom meeting, akala nila fake background. So I try to read at least 5 books a month. So hindi naman siya yung parang I always have my nose in a book na from every day of my life, ganyan. So pero yun, may mga lull times in between. Usually stories ako sa Instagram. If you don't see me liking or engaging, nakakapag-view naman ako ng stories. Then I will catch up na lang later. And then makikita nyo rin yung mga post nyo. Magre-read ako ng back post. Magpa-flood ako ng mga comments. So ganun yung habit ko sa Instagram for some reason. So yun. And of course, bukod dun sa homemaker and my work, kasi my work will require me to travel for 3 to 5 days. No, nag-slow down lang ako late last year kasi I've traveled a lot since 2023. So, yun na yung mga times na kami ng asawa ko mag-a-arrange kami ng schedules namin so that wala kasi kaming helper. So that taken care of yung lahat ng mga kailangan gawin. So, other than that, yun, my work is remote and on an output basis. So parang before that, mga in between that meetings lang. And of course, may mga ilan din akong activities. Like I'm a member of the Parents Association sa school. And yun yung mga nagbe-break ng mga routines ko. Yung mga iba ko pang ginagawa kagaya ng mga events sa books book community. Ayun. Pero yun nga, ang gusto ko pa lang sabihin, aside from all of this, I always take time to devote activities for self-care and for me time. Ganun kami. Minsan magpupunta lang ako sa kabilang istasyon ng tren at magka-cafe by myself. Yun, yan. I can read 2 hours. I can book stuff. So yun yung mga me time ko. Ayun.
Grabe, sobrang busy ng araw ni Tita D, ano? Tapos, Oo. True. lalo ako na-amaze nung sinabi niya, wala silang helper sa bahay. Sa isip-isip ko, hala, lagi siyang nakatravel sa work. Tapos uuwi siya, tapos wala silang helper, tapos lalabas pa siya. Alam mo yun, parang pag ako, Super wala na, mom. lulugo na ako yun. Grabe, amazing mom. Ang galing Super po. woman si Ate D. Naman. Oo, pero yung work ko naman kasi yun nga, kasi once na nag-travel ako, usually 3 to 5 days talaga. Pero I choose also which engagements I go in to. So parang na manage pa din, and hindi naman ako yun absent all the time. Pero there was a time talaga na umuwi ako para mag-empake. So yun, hindi siya default. Mga lang yun, special cases. Yeah. Grabe, no? It's really inspiring yung how you incorporate reading into your routine, yung self-love, Ate D. Kasi despite a busy schedule, you still manage to squeeze in me time during even the briefest moments. So, ngayon, now that we've seen a glimpse of your daily life and how you balance yung passions and with your responsibilities, dive naman tayo dun sa what makes a book truly resonate with you. So more on personal na to for Ate D, before niya i-promote yung mga activities niya later. Dami activities ni Ate D for the bookish community. So amazing. So ngayon, yung tanong ko, kamay sa dibdib ulit. What themes or elements do you look for in a book that make it a standout read for you? Oh, Miss Universe question to Oo. Yun. So, ayan. Syempre, lagi ko sinasabi sa mga circle na lagi na nagkukumparahan kami ng mga ratings. What sets apart a book for me na 5-star siya, it's not how perfect I view the writing or the story. Parang it's how intense. Kasi yun nga, I came across this label na parang emotional reviewer. I think I'm more of that, no? Parang ano yung impact niya sa akin, and how did I feel. So pag mga 4.55, yan, something very special talaga about the book for me. And marami-rami ako talagang binibigyan ng ganyan. So yun yung intensity is very important. So madami akong themes kasi lalo na nung nag-start ako mag-venture sa mga iba't ibang genres. Kasi for example, I used to read yung mga fluffy romances. Kasi escape ang reading, di ba? So parang I avoided yung mga malulungkot, yung mga paiyak ba ng mga libro. Noon so nasa fluffy romance ako. Tuwang-tuwa lang ako, tawa lang ako ng tawa. So yung entertainment value talaga ng book and ng story, yung kilig, lalo na sa mga YA, ganyan. So, and rom-coms, eventually, nung 2020 ako nag-rom-com. So, ang saya-saya nung mga ganon. Pero, so looking back at all the books that I've read, really ang important sa akin yung story at yung characters. Parang kasi I wouldn't consider myself na qualified mag-review ng writing ng isang author, no? Parang feeling ko a lot can see mga faults, for example, sa some books that I like. Pero for me, hindi naman siya ganun kalaking problem. So it's really the story and syempre who makes up the story, so the characters. So pagdating sa mga women's contemporary fiction, for example, malapit sa puso ko, natutuwa ako, nai-inspire ako dun sa mga starting over stories, yung mga rising from the rock bottom, yung mga can start all over sa ibang lugar. Parang usually kasi yun nga, they're able to navigate, you're able to immerse fully in their characters and navigate the hardships with them. So parang nakaka-inspire siya, nakakakuha ka ng lakas ng loob sa kanila. So not that I can relate, no, kasi ibang-iba naman yung buhay ko, pero there's something about yung mga starting over stories na parang napaka-universal nung appeal niya. And yun, whether it's, of course, when it's akdang Pinoy, and when I've read a lot of also na sa mga contemporary ng other writers. So I really love starting over stories. And found family. Kasi parang yung found family, usually, parang it's fate's way na bumabawi sa isang bata, di ba? So usually kasi parang they're neglected, they had a rough childhood, and then they've been searching for something all their lives, and then something, they find family, no, among friends, in a romantic relationship, o ng mga extended family. So, natatouch din talaga ako doon sa mga found family.
Tapos pagdating naman sa romance, pagdating sa trope, mahilig ako, medyo masaya ako pag mga soulmate trope, yung mga meant to be. At saka yung mga enemies to lovers. Kasi the best ang banters ng mga enemies to lovers. So yun, ganun yung mga parang tas yun, nadadala na syempre yung ganda ng delivery ng story with the writing, with the structure, no, yung hindi siya ganun ka-predictable, pero at the same time may sense of satisfaction na what you hope for nangyayari, yung mga ganun. Tapos, I like multi-POVs books, no, lalo na sa mga, yung mga parang mystery, ganyan. Mahilig ako sa multi-POV. Even romance, I love dual POVs din. So yun, drawn ako sa mga ganon. Pero, overall talaga, I find myself appreciating, iba-iba talaga. So, siguro, depende rin sa mood. Ayun. Oh, diba? Ano, Tito D? Ito, may follow-up question from Sai. Kita naman natin na ang daming libro sa likod ni Tito D. So, ang tanong, as someone who owns a lot of books, kita, diba? Do you still buy physical copies? And what are your considerations in getting new titles? Kasi sabi mo, di ba, 5 books a month yung target reading. How about yung sa buying? Ayun, di ba? Ganda ng tanong. Sige, sagutin niyo with me. Okay. Ang ganda ng tanong, gusto kong i-share, lalo na nung pandemic, how therapeutic yung pag-select, paghahanap at pag-select ng libro. Yung circle of friends ko noon, even my family, pag kami pinapahanap silang libro, tuwang-tuwa akong hanapin yung books for them. And even sa Big Bad Wolf, for example, na nagmamanila lang sila, cart yung binibitbit ko ng mga pasabay na dahil I'm so happy to look for books for other people. So, lalo na sa sarili ko, di ba? So, nung pandemic na puro online yan, yung tipong sino nakaka-relate, yung magbabrowse ka sa book outlet ng mga 5 oras, isi-screenshot mo yung mga gusto mong orderin, di ba? So, I did all those things and I'm happy, no? I'm happy with my collection talaga. Natuwa ako kasi lahat yan pinag-isipan eh. And I'm so happy na lalo na makakita ng mga good deals. For example, kung nandito kayo way back 2018, nung before nagsarado yung Power Books, 80% off ang mga books nila. So, buong pamilya namin nag-go-hoard talaga. And yun, until it came to ganyan na nga siya karami. And I don't stop myself from buying kasi nung na-discover ko yung Philippine literature, nung Philippine Book Fest 2023, doon ako nag-comics, doon ako nag-romance class, halimbawa, doon ako nag-discover ng mga iba't ibang mga local press. So, pero hindi ko pa sila lahat nababasa. Pero I'm happy to say na yun nga. Una, dinagdag ko sa collection ko yung graphic novel. So, and I really enjoy them. So, lalo siyang dumami. Pero yun, while I'm happy na yun yung naging hobby ko, parang I really had to cut down, to unhaul. No? Kasi ginagawa na naman namin yung unhauling before. In fact, ang fiction namin before Bookstagram, before 2018, ang fiction, unless favorite siya, it always goes to the decluttering bin. Pero nung natuwa na ako mag-collect for myself, parang ayun, so meron kang criteria which to unhaul, hindi mo na siya, parang sabi nga ni Marie Kondo, it brought you joy when you bought it. Pero sige, ito na yung may kaibigan akong mas mag-enjoy dito. Or okay na to, nabasa ko na to, I can let it go. So may mga ganun tayong criteria. And then I unhaul. So nag-start ako talagang mas maging disiplinado noong 2023 and 2020, itong 2024. So lalo na noong 2024. So ang criteria ko for buying new books ay kailangan babasahin ko siya ulit. So agad, babasahin ko siya agad. So alam nyo na, di ba, may makikita kayo sa stories ko, body read, sino magbabasa nito, lalo na yung mga, tapos mga body read ng mga book club. So, yan yung nakakatulong. So, parang hindi na ako, even if I have a lot of backlists, yung mga bago kong libro, hindi na lang siya nadadagdag sa backpack. So, I manage my backlist and my existing, and my new book. So, sobrang pagbabago na rin talaga yung na ano ko. And then I lend books ko dun sa mga nakikita ko regularly kasi feeling ko hindi na natin ginagawa yun, di ba? Kasi baka hindi mapabalik. Pero parang at the same time, people are, yun nga, they want to see muna, tapos I want to share then my book. So parang nagkakaroon ng, nadadagdagan din yung return of investment kapag may iba pang closest friends na nakakabasa ng mga book. So
In short, the most of the books na new hauls ko are Akdang Pinoy, are authored by Asian writers, and are by favorite authors na. So yung mga favorite romance authors ko, for example, kasi romance is my go-to genre, so binibili ko pa din siya. Pero hindi na ako masyadong nag-dive into new, or kung gagawin ko yon, babasahin ko siya agad. Ayun. So si Sai, yung nagtanong, ayan, mga tutulan ko yan lagi. Meron kaming mga lagi ako nagpipitch sa kanila, nagpipitch din. So, we also, may mga books na umiikot sa amin at nagtutulungan din kami. We read together books na pare-pareho kami interesado. Ayan. So, parang kagaya ng halimbawa, ang daming mga akdang Pinoy sa Penguin Southeast Asia. Diba? Ayan. So, sabay-sabay naming mga binabasa. And of course, yun, mga local publishers and university press. Ganyan. Hello ha. Natawa si Chard kanina nung nabanggit mo yung... Natawa si Chard kanina nung binanggit mo, Misty, yung salitang disiplinado. Para kasing malayo pa kami. Sorry na, Sige, para i-share ko to the world. Early last year, kailangan namin temporarily mag-move out. So yung damit namin, yung iba naming gamit, kaya yan ng mga ganyan. Move out kami sa another unit in the same condo. So ang dali ng mga ibang gamit namin, pero yung books namin, grabe. True. So doon talaga naging serious yung consideration ng space. Hindi ko na mapakita, pero grabe yung anak ko, and ang dami niyang book. So parang yun, kailangan lang talaga na makonsider yung punong-puno eh. Parang yung pinag-uusapan namin minsan, Wendell. Sabi namin, if ever na ilipat namin yung mga books sa Pampanga, kasi 'di ba alam naman ng lahat na sa Pampanga yung aming HQ. mga HQ, yes, ang mga books, malaking bookshelf namin is nandoon. We were joking na what if lumipat kaya tayo? Paano kaya natin hahakutin yung mga to? Ang dami. Honestly, ang hirap. Grabe. Yung problema na lang. Like, konting box, diba? Ang bigat-bigat na. Kasi bumalik din kami dito. So we had to do it twice. Pero syempre, alam niyo, seryoso. Pero, precious pa rin sa akin tingnan. Pero, yun na yung may mga hindi na nakaka-survive ng purging. Meron na talaga tayong i-donate or ibibenta. Hindi mahirap na magbenta ngayon, di ba? So, yung ibebenta or i-share sa iba. pero nakakatuwa din kasi katulad niya, sabi ni Miss D, temporarily umalis sila, then bumalik. Pero hindi natin madi-deny na kahit papano, pag babalik na natin yung mga books natin unti-unti ulit sa shelf, parang nakaka-enjoy. Pero pag mga 1 hour, 2 hours ka nang nag-aayos, bakit hindi pa rin natatapos? Alam nyo, parang pa ako dito. Or minsan kasi, ang ginagawa, tulad ng ginagawa natin, like, okay. Dito, ayun. Teka. Ikip i-display ko ba to? Hindi. Doon na yan sa likod. Yung mga ganun. Pag-rearrange na, ayan. Pag naglilinis ng shelves, di ba? Parang kapag tinanggal mo siya lahat, nakaka-overwhelm later on. So, ang ginagawa ko talaga dyan, I treat it by cubicle. So, unless i-rearrange ko siya, hindi ko talaga siya tatanggalin lahat. Kasi hindi naman din siya sobrang alikabok talaga. So, carry naman mga once in a blue moon lang talaga yon. Yung on a monthly basis, punas-punas lang siya talaga. True, makaka-relate din siguro sa atin ng mga nanonood kasi alam natin lahat, pag naglinis tayo ng shelf, isa yan sa mga napakalaking commitment natin sa buhay. Sinimulan mo yan, tapusin mo yan. Totoo yan. Kami pag naglilinis kami ng shelf, ilang oras yung inaabot. Hindi ka pwedeng magreklamo, ginusto mo yan, inipon mo yan. And, okay, so moving forward, yan, ito related pa din sa mga tanong kanina. So, recently daw, Miss D, what's the most surprising or unexpected book that's left a lasting impression in you? Yan, yung pinaka-recent na surprising or unexpected. Ito lagi ko din siyang nire-recommend kasi I started the book last year. Ito pala.
So, kasi si Ambet Ocampo, I've known him since 2005 sa work. So, I used to read yung columns niya out of curiosity, pero hindi ko talaga siya, hindi pa ako immersed dun sa mga sinusulat niya. But then, ayun, itong Cabinet of Curiosities ay colored yung mga pages. Tapos very brief lang yung descriptions, narrative nung mga artifacts na tackle dito. So, bukod sa contemporary fiction, I'm very into historical fiction and historical non-fiction. So, sobrang fascinating nung mga trivia about history. And of course, lalo na sa Philippine history. So, this dates to the pre-colonial times. As in, way, way, way back. So, ang dami talaga siyang mga yung mga tipong sa museum dati-dati, tinitingnan mo lang. So ngayon, parang gusto kong balikan. Kaya kasi surprising. Kasi, ganun ako natuwa sa kanya, na-fascinate sa mga trivia niya, from hanggang contemporary times to ha. For example, meron siyang about yung mga, about heroes na caught in their unguarded moments. May mga pictures silang mga hindi heroic yung dating nila sa pictures, or ano ba talaga yung original version ng Lupang Hinirang. So, yun. Hanggang sa doon yung mga unang-unang mga Chinese ceramics na mga nahukay. Tapos may mga nakikita pa ako from my hometown sa Batangas. So tuwan-tawa ako talaga sa mga ganun. And what surprises me, una, gusto ko magbisita ulit sa mga museums na binisita ko before and see all of those historical artifacts in a new light. Tapos pangalawa, lagi ko din itong sinasabi, no? Kasi syempre, ako, di ba, hilig sa mga authors, no? Natutuwa ako sa mga sinusulat nila. Pero I have no story to tell. Pero after reading this, parang gusto kong magsulat ng isang fantasy na yung mga bagay dito, yung gagawin kong mga inspiration na parang amulet, for example, yung anting-anting, ganyan-ganyan. So, nakakatuwa, nakaka-ignite ng imagination. At ang daling basahin, it would make you wish na ang mga Ambet Ocampo level, Professor Ambet Ocampo, yung history teacher. So, and I'm keen to read more from him. Tapos yung isa ko pang gustong sabihin, ito yung ikikwento ko na din kasi budulan tayo, di ba? So nakita ko to first kay Gerald noon. Si Gerald, hi me, baka hindi ko nanonood, pero grabe talaga, sintuwan-tuwa siya ganyan. Pero I know, akala ko nga horror pa siya noon eh. Akala ko yung thriller. Pero sabi niya, the best book. Tapos ang dami ko nang nakita yung mga friends. So, sa book festival last year, hindi ko siya dapat bibilhin. Pero parang intrigued na ako sa kanya. Itong sina Eman, si Kat, halos itulak na ako, bilhin mo, nandyan pa, nakablock yung author. Bilhin mo. Sabi, ayun, so binili ko siya. Tapos nandun pa nga yung author. Ako talaga makahilig ako sa signed books, di ba? So I got the yellow one then. And then I finally read. So doon ko nalaman kay Kat na hindi pala siya horror. Thriller siya, crime thriller. And then 2 upuan ko siya binasa. So malalim, pero maganda yung pagkakasulat niya in Filipino. And alam mo yung naiisip ko, yung parang nanonood ka ng mga gritty na pelikula, na it's really playing in your mind. Na parang OTJ ba yon, yung mga even yung mga Taken sa ni Liam Neeson. So sobra siyang gritty, and then of course yung mga issues na tinakal niya, binring up niya. Tapos syempre yung father and daughter relationship. And hindi pa ako nakakapag-review dito so sorry, hindi ako coherent. Pero and the story talaga nakakapatayo ng from your upo na gulat and shock, and of course satisfaction talaga with the way it turned out. So it really satisfied my expectations. Lagi ko sinasabi, halos itulak na ako, bumili ka na doon, ganyan, kasi nakabili na sila lahat, nakapagpasay na sila. So surprised me kasi this is one of the first in a long time na binasa ko in Filipino, and it's a crime thriller. Hindi ako ma-crime thriller na genre. So I grab agad, sabi ko sa Kat, anong babasahin kong sunod? So I grabbed the pink book, yung kasaysayan after this one. Ayun. Yan. Yan ang bangin sa ilalim ng ating mga paa. Tama? Tama ba yung title? I think, oo. Yan nata yun.
Ito, delikado kasama si Ate D. Parang ang bilis maka-convince ng ano, bumili ng book. Parang mailalabas mo yung wallet mo. Pusher talaga. Hold up. Literal budol. Ayan, so, syempre, connected pa rin doon. Ayan, isisingit-singit na natin yung mga questions na from the audience. So, sabi ni Koji kasi, ano sabi niya sa tanong niya kanina? Yung favorite book mo ng 2024. Nako, Wait. Bago sagutin ni Tita D, syempre, bigyan muna natin siya ng time para mag-breathe. Kasi Yan, okay. kanina pa siya tuloy-tuloy sa pagkikwento sa atin, di ba? Mm-mm. Syempre, breather for the part 2, di ba? So habang si Tita D nagte-take ng kanyang break, syempre may may pa-raffle tayo, di Para ba? sa mga nagbasa ng caption. Yes, sa mga nagbasa ng caption at sa mga nag-engage. Oo. So, pakita na ba natin ang kanilang magiging prize? Okay. Ito na. Char. Ayan na. Yan. So, it's a sealed copy. Yan. Or, I think first time natin to nagpaano ng book. Nagpag-giveaway ng book. I mean, dito sa Books and Chicas. Okay? So, meron kami kasi nilista namin yung mga usernames na nag-join sa ating paraffle. Yan. I think si Fritz yung mag-ano ng spin the wheel. Ayun, na-jinx talaga yung sinabi ko kanina. Sorry. Kinabahan kami. Akala namin kami na yung mismong iikot dito. Tapos nasa akin pa yung spin the wheel, kaloka. Sige, so Ayan. again, thank you sa nag-share sa stories nila and nag-tag kay Book Chicas, kay Books From Us, and kay Ate D. So ito yung mga names. We have Cat on the Jellico, I Am Teteru, Bana, AZ Books, Layheart Books, Joyfully Reading, Chandra Reads, Talk Bookish to Me, PH, OB Reads, Blanche Reads, and I think, ito lang sila. Ay, Joyfully Reading naman po na ba? Tapos na, di ba? Yes. Okay. So, yun. So, we will now spin the wheel. Ay, teka. Yibu! Yan. Yibu So, color! shuffle. Ready. I'm not sure kung visible ba. Ayan na! Sino Ayan na, ba? Tanalo IC! Teka, ano ba? Sino ba? Oh! Talk Bookish to Me! Wow! Yung book club pa niyan. Paano yan? Yung top bookish to me nanalo. Tagi-isang book na kayo, guys, ha? Hindi, gawin niyo yung sinabi ni Tita D kanina, yung nag-share sila ng mga Yes. books. Ito Ayan. na, pwede nyo nang gawin simulan dito. Manipis lang to. Manipis lang yan, mabilis Oo, lang na so, i-share ano yan. na lang, book relay. Okay, congrats, top bookish to me. Yan. Sino Si Eman. I think si Eman. Sino ba? I think si Eman. Si Eman na lang. Eman, kung nandyan ka, please claim your prize. Okay. So, ready na ba para sa ating second part? Ayan, so congratulations sa nanalo. Talk Bookish to Me. Ayan, share kayo. Ayan, Yan. may body read na kayo. Body read. Ay, body read, shared Ano yan, read book relay na for lang nila. 2025. Magbubook relay na lang kayo, Yes. guys. Alright, so, Yung question niya, Nina. Going back. yes. Going back sa Sa- question kanina. Ni Koji. Yes, ni Koji sa comment section. Ang sabi niya, Tita D, ano daw yung favorite book mo ng 2024? And for 5 points, explain why. Char. Sige. Unang-una, Okay, go. on a break. Sorry sa boses ko ha at ubo-ubo. Pero binasa ko yung mga comments. So maraming salamat mga friends for being here at sa mga comments ninyo. Totoo, may trigger warning yung ibang mga books na mga nire-recommend ko. Grabe talaga din itong trigger warning. So mahirap sumagot ng favorite book talaga. Actually, yung nung nagra-wrap up din ako ng Akdang Pinoy, parang how do I determine my top 10? Pero sabi ko nga sa inyo, pag sobrang intense siya and nagli-linger sa akin yung thoughts about the book or
it spurred me into action. Parang yun yung mga favorites talaga. Very memorable. So, ito lagi ko din nire-recommend pero wala akong review. Hindi nyo siya masyado makikita sa Instagram ko. Pero lagi ko nire-recommend yung There Are No Falling Stars in China ni Marga Ortiga. So this is my second read from her. Nabasa ko na yung Kalye Sombra kasi ano yun saga era ko siya. After reading Pachinko, sabi ko gusto ko ng something like saga. So nagustuhan ko yon, and this one is non-fiction. Nagde-describe siya ng journalist, experience niya as a journalist in different countries across 5 continents. So sabi ko nga, it fascinates me kapag ang daming mga new to me or yung mga sinishare na mga trivia about places or about people. So I really love how informative and educational this was for me. And syempre as a journalist, may mga references na mga events that I am aware of. Yung mga war sa Iraq or war sa Afghanistan, yung mga ganun na parang you'll see it from the eye of a journalist. So para kang nanonood ng Zero Dark 30 before, way back, yung mga nauso yung mga war movies, yung mga ganun na sobra siyang nakaka-touch. And siguro kaya din ako sobrang touch dito kasi I read this after parang a long travel in Mindanao. So parang I went to 3 regions, parang around 9 provinces in Mindanao sa trip na yon. And I talked to a lot of people kasi cooperatives kasi yung project namin. So nakakatuwa kasi I've been to Tawi-Tawi pero syempre Sulu yung na-mention dito. So parang it brings back parang my memories of that place. And ayun nga, from her eye, ito yung nire-report niya, ito yung nararamdaman niya at the time. So sobrang personal for me, personal, very personal. Nakilala ko yung author dito. And sobra ding relatable ng mga feelings. Even as she shares about her relationship with her parents, yung touch ako talaga. Ito yung tinab ko sa kanya. So you can read it na per continent or as a whole. And why There Are No Falling Stars in China. Syempre sa China siya. So again, that's something that will pique your curiosity and it's for you to find out. So this is by Penguin Southeast Asia. So isa siya sa mga favorite ko. So madami. Pero I'll give you 3 books. Yung isa pa, ayan, ito, sige. Maharlika, of course. Sabi ko nga sa inyo, I started with 13 in 2021. Tapos ito yung Wooden yan. Eh hindi ko pa siya, 2 volumes lang yung binili ko. Sabi ko, mura lang pala siya, parang less than 300 pesos. Pero 2 volumes lang. Sabi ko, okay, so nood tayo ng series. No? Pero pagdating ko sa MIBF noong 2023, ang laki ng discount ng whole set. So, yung 2 volumes ko, ginift ko to a friend abroad, kay Lynn. And I bought another whole set for me kasi ang mura niya. Tapos, anyway, ang ganda-ganda niya lalo na from volume 4 pataas. So, it really opened my, for me to explore graphic novels then. Tapos, nag-book festival nga noong 2023 and then this was sent to me by the author. Pero, I read it twice. So, I'm blown away even the second time. So, nakakatuwa siya. Tapos, by the way, hi MJ, nakita ko yung comment mo about reading Maharlika. Tapos, syempre, ito, si Tita Claire nandito. Kaya gusto ko sabihin, Hue City, why is it a favorite? There's a character here who's in her 40s. And sabi ko sa inyo, I like starting over stories. So parang, one thing I kapag ka yung book, halimbawa, may character na girl, halimbawa, tapos, all about romance siya. Hindi ako masyadong natutuwa. Gusto kong makita yung substance ng character na yon, ng girl na yun. Anong trabaho niya? Sinong friends niya? How is she outside of love and pursuit of love? So parang may character dito na I really inspired me. And yun yung parang yung tinurn ko sa review ko, parang how do you start over on your second rock bottom, parang ganon, di ba? Na parang you've been in this place before, pero how do you get up? Pero aside from that, and people who read this would attest din, sobrang ganda ng writing ni Tita Claire. And gusto ko sabi ko, di ba yung mga books na favorite ko, it spurred me to seek more books like this. So parang gusto ko ng more literary fiction because of this one. Tapos,
sobrang dami pa. Papakita ko na lang yung mga i-recommend ko na akdang Pinoy. Pero gusto ko rin i-mention yung yan. This is a multiverse. Sobrang lawak. Ayan, nabasa din ni Chard. Ayan yung tab ko. So, pure use yung multiverse, pero nakaka-intimidate din. Pero I'm happy to report na it's very accessible and digestible. So yung in that slim volume, ang dami niyang naipakita, and you'll want more. So yun yung mga ilan na mga very memorable for me. Pero I did give a lot of 5 stars. So ang isa pa pala na romantasy, A Monsoon Rising ni Thea Guanzon. Pinahiram ko kasi yung copy ko. So gustong-gusto ko yung love story. Romantasy siya, di ba? So, I mean, of course, yung romance aspect niya, gustong-gusto ko. Pero yung fantasy aspect din niya ay lalo na sa A Monsoon Rising, Pinoy na Pinoy talaga. So I'm really thankful sa mga authors na who make us feel seen as Pinoys. And hindi lang siya for our consumption here. Parang I always think about paano siya maka-reach din sa bigger audience, because everyone deserves to read the books that our authors write from over here sa Pilipinas. Ayun, ang haba. Sorry. True. Thank you, Koji. True. Ayun. Wait lang. Tita D, pwede mo itin yung camera mo? Parang may isang buong shelf ka pa dyan sa tabi. May parang meron Dalawa. dito sa slide na to. Okay, yung gulo sa kamay mo. Ano yan? Automatic lang. Pag may Kukuha na kailangan. lang siya ng dito. Kukuha na lang siya ng libro dito. Tapos hindi siya tumitingin siya ulit. Ay, akala ko ubus na. Meron pa ulit. Ano pala? Nakakatawa. Ano pa? May favorite authors ako kasi sabi niyo, ba't puro akdang Pinoy? Kasi ang dami ko talaga akdang Pinoy last year. And nag-iisip ako kasi may favorite rom-com author is Abby Jimenez. Would you believe, hindi ko pa nababasa yung latest ni Abby Jimenez. So it would have made it to this list. Pero I like her kasi I read her from the very first book. Tapos hindi ko pa nababasa yung latest ni Emily Henry. And si Taylor Jenkins Reid, wala siyang book last year. So those are the authors who would have made iba ko pang favorite si Ruta Sepetys, historical fiction. Sobrang gusto ko 'yon talaga, and Chanel Clayton. I love Ruta Sepetys over over other mga mas sikat na historical fiction writers. Ayun. So, parang nasagot na yata ni Tita ditong... Hindi ka sure, madami pa siyang Oo, bubunutin. totoo yan. Totoo yan. May stack ako. Wala, hindi ko tayo isa-isahin. Oh my God. Totoo yan. Pero ito may tanong sila. Okay, so ito specific na question naman Oo. ulit para kay Tita D. Yeah, it's So, coming from Jen. What? Ay, ikaw na lang. Okay. After siguro ng question mo, then yung sige, question. go. Okay, go. Sige. Ayan. Ayun, so, ang question ko kay Tita D ay, what's one Filipino book you believe everyone should read and why? Ayun, for Okay. 10 points. Kamay sa dibdib dyan. Oh, di ba? May shelf Okay, talaga sige, sa harap so- eh. Ayan. Nabanggit ko naman yung book kanina, di ba? So parang, bakit ba? Sobrang mahirap din yung tanong kasi I can recommend a YA book, I can recommend a middle grade book, a graphic novel, a fantasy, ganyan. Pero siguro, I'll just show you, hindi ko na siya i-discuss isa-isa, pero something that really, I'm surprised niyo ba? Kasi Some People Need Healing, ang gusto ko palang i-share din na discover ko last year is that I can finally listen to audiobooks. Kasi di ba nagmo-move nga ako, di ba? Manually kami nagmo-move ng mga gamit. So that found time, I used to parang mas gusto ko siya sa non-fiction. And then this one was narrated by Patricia Evangelista herself. So para siyang again, parang yung memoir ni Margo Ortigas, para siyang a combination of personal and yung experiences and yung mga tao na gusto niyang ipakilala sa book na to. And I like how marami ring pagbalanse na hindi lang siya political in the sense na parang alam mo na kung about para tungkol saan siya, pero meron siyang historical context, meron siyang paghihimay,
At syempre yun, yung again yung intensity ng emotions mo, lalo na kapag ka nag-feature siya ng mga walang laban, no, ng mga tao na they cannot defend themselves. So parang ang ganda-ganda nung tanong niya, and I got to listen to her sa talk niya, napasahin ko yung book ko. And ang ganda-ganda niya sumagot doon. So you really see paano siya mag-isip. And gusto niya talagang to tell stories so that it will outlive her, and hopefully sa mga nakabasa, it will help us make better decisions and parang take more accountability din sa what we allow to happen. So yun yung message niya. And siguro yan, for fellow Filipinos, read this book. Ay, Yan. teka lang. So pakita ko Yan. lang yung iba. Yes, Ang you would read. So yan na, sabi ko sa inyo, I can recommend all. Oo, yan. Yan na. So, O, di and ba then may ito, stock talaga? sa mga, Hindi siya prepared. meron ako mga pinasa na mga naging friends ko yung author. So I want to be transparent. Mga romance to. And so yan, I write lengthy reviews of these books sa aking Instagram account. But syempre, if you think, kumbaga, hindi naman if you doubt, pero if you want to know more opinions about the book, you check their Goodreads. So I hope you do check them out. Ayun. So, konting story time lang. Thanks, Tita D, for sharing. Parang, yung Some People Need Killing na book na yan, yan yung isang book na binili ko kay Wendell. Kasi pinwersa ko siya. Tapos sinurprise ko yung sarili ko. Oh, may signed copy na ako ng Some People Need Killing. Hold up. Yes. Yung alam mong nagba-browse ka lang sa isang local bookstore, sabihin na natin kay Fully Book. And then, ay, parang gusto ko nito, sabi gano'n ni Wen. Sige, bili mo na ako. Okay, sige. Warasahan na. Ipinila ko na lang siya sa counter. Wala na akong nagawa. Yun na yun. So, must read, guys. Oo, totoo. Maganda siya. Okay. I think may follow-up question Yes. sa audience. Kay Fritz. Ay, kay Fritz, yes. Go, Fritz. It's from Jen. Yung question niya, Ate D, is book recommendation daw. What's a book you believe should be a must-read for the Ooh. 30-something adult but a Uy. kid at heart? That's me. Oh, that's I'm the me. problem. That's me. 30-something. Yun, again, depende sa genre. So parang ako siguro, gusto kong i-take din yung opportunity. Aside from, kasi I want to read more Pinoy historical fiction. Kasi I like historical fiction nga. In fact, nung nagpupunta nga ako, hindi naman ako pumapasyal, pero yung mga road trips ko sa Mindanao, parang sabi ko, ano kaya mga storya nito, yung history nila, ganyan. So parang, I really want to read more historical fiction natin. Pero, si Ruta Sepetis, she writes YA historical fiction about events that are lesser known and about people na hindi masyadong naisulat. So, if you're going to start sa pagbabasa ng historical fiction, I recommend Ruta Sepetis. Kasi, ayun, parang ang ganda nung YA voice na pinapakita niya. Pero yung lalim, yung puso, yung how touching it can be, ang sobrang nakaka get emotional. So, masyadong mabigat pa yung Ashes in the Snow. Ano ba tong other title niya? Kasi it's about World War II and the persecution of the Jews. Pero I recommend Salt to the Sea or I Must Betray You na kung gusto niyo magsimula sa kagaya niya. So, yun. And siguro, of course, kung romance, ang dami kong recommendation ng romance, pero siguro kanya-kanya rin tayo ng taste. Kasi some people, for example, kumbaga may sarili tayong preference. And may sarili din tayong mood. So parang actually, hindi pa ako mood sa romance in the past month. So I'll get back to it later. Ano pa ba? Tapos yun, gusto ko lang din sabihin, I think Book Chicas has reviewed this book. Lamang is Yes, we have. Historical fantasy. Kaya even my husband nakita niya, babasahin. So I would want my son to read this too. Kasi ganun pala, yung may mga books ako na ito binasa ng anak ko. So yung mga binasa ng anak ko na
na I think it's worth yon for adults who are still kids at heart. Sobrang magugustuhan din siya. Tapos yun, ito din kasi sikat naman to eh. Pero I really love this book also ng mga pang Ayun. So, Oh, also, just to Tita add D, in, merong isa pang question dito. Galing kay Ree, sabi niya, "Hello, Tita D. Would you happen to have Ooh. children's book that are pop-up books that you can recommend? I'm growing our home library full of classics, but pop-up books because kids love the interactive ones and they are so engaged. Growing a love for reading on this young generation starts with the interactive ones." Ayun, Okay. galing kay Ree. Yan yung question niya for you. Oo. Hello, hi, Ree. Actually, I like being asked yung mga questions na kasi sobrang memorable din sa akin about the books that my son loved. No? Unfortunately, hindi ko na nakikita yung Pat the Bunny. I'm not sure if you've heard about Pat the Bunny. It's an interactive book na, yan, you read with, tas, yung pages niya, multi-sensory. So, hindi na siya masyadong common. Pero nung time ko, parang sobrang common niya. Para kasing conversation din siya, and then you ask your child to halimbawa put the finger on the ring, yung ganun. So parang it's an experience to read that book, and it's good for 2 years old to 3 years old or even 1 year old kasi nga ang nipis niya lang. The other book, the first book that my son read by his own, yung Goodnight Moon. Yung Goodnight Moon kasi short phrases lang siya, and then there are things in the illustration that that you can teach to the child. And then the last one, sorry. Siguro yung kung older pa doon, hindi toddler yung anak ko. My son enjoyed the rhythm of Dr. Seuss books and yung mga chapter books na Pitakat, yung mga parang nakalagay doon, early reader ganyan. So ayun, I would love to talk more. Ang dami talaga. Ang isang very special between me and my son. I sing to my son that song, "You Love You Forever." So meron akong melody na ginawa doon sa ano na yon. It's a night bedtime song namin. And I sing that to him. We sing together hanggang ngayon. So sorry, just excuse. Water break. True. Sige, go ahead. Yan. Gina ba ulit? Kamay sa dibdib na ba ulit? Yeah, sorry. Okay, excited ako dun sa question na yun. Madami pa actually talagang may library talaga yung anak ko. Tapos nung time na yun kasi, we build together. So parang mapapansin mo, you just introduce books to them. Tapos kung saan sila drawn. And then every time mag-visit sa bookstore and then makikita nila yung similar series, ganyan, ma-excite talaga. So, it's one thing na we buy books from them, pero let them choose also. Yes. Ayan. Ang dami talagang role ni Tita D as a mom, as a professional na nagta-travel pa, di ba? So, I feel like isa din yung, anong tawag doon, parang challenge in maintaining your Bookstagram presence. So, Tita D, what other challenges have you faced as a bookfluencer, and how have you overcome them? Okay, sige. Thank you. Actually, una-una aesthetic, 'di ba? Parang I've long come to terms na walang aesthetic yung account ko. When I started in 2015, kasi I mahilig ako sa food, 'di ba? So Foodstagram kami noon. Tapos nung nagbebenta na ako ng books, sabi ko, ay baka may Bookstagram. Tapos nung kinlik ko yung hashtag, grabe, alam niyo yung mga may socks, nasa kama, may coffee, ang ganda-ganda talaga ng mga pictures nila. So parang wala, may mga attempt ko kasi, attempt ko din siya kasi ang ganda-ganda niya eh, pero I really cannot keep up sa mga aesthetic. So ang gusto ko lang talaga is, pag gusto ko yung background, no? So yun, so very attractive kasi talaga yung may aesthetic. So yun, wala, hindi ko siya nagawa, pero ayun, happy naman ako dun sa the way I do it now. Pangalawa, consistency. Hindi rin ako consistent mag-post. Ngayon lang mukha ako nagpo-post, pero sometimes merong 2 weeks, 1 month, when I'm on a work travel, lalo na before, I really delete IG and Facebook sa account ko kasi I don't want to get distracted. So,
May times talaga, lalo na before na 2 weeks akong walang post, tapos ngayon, di ba, pagka ginawa mo yon sobrang, hindi na mapapansin yung mga post mo. So, what I do na lang, yun, sinasabi ko na lang na, mag-flood ako ngayon parang 2-3 posts in a day, tapos wala na ulit, ganyan. So, pero, still, wala naman siya sa akin. Even if I'm not able to do that, okay lang din. Yun nga lang, I have so many unposted photos. Tapos pangatlo, siguro challenge din yung content creation talaga. Now it's called content creation. Lalo na may mga reels na, may mga, there's to be some value that you share. Ano yung mga tips or whatever. Sorry. So, hindi ako masyadong may na-offer with regards to that. So, parang, pero ang daming mga ganun na inspiring na mga posts. So, siguro, how do I manage? Parang, kung ano na lang talaga yung mas makakapagpasaya sa akin. Kasi parang, di ba yung IG, sabi nila, you write for your audience, yung picture, dapat magugustuhan ng audience mo. Pero, ang purpose ko kasi sa kanya, way before, I only have 300, 400, 500 followers. I really, read my back posts. Na parang, ito yung nararamdaman ko noon, ito yung sinabi ko about this book, nag-participate ako sa challenge na to. So parang it's really like a journal and entries na willing ako mabasa ng public. So, you may find na sometimes 2 lang sentences yung caption ko, pero yun, gusto ko na kasi i-register yung photo na yun sa feed ko. So parang, it really depends on us. Pero syempre, may mga rules siya for algorithm, for to be noticed. Pero hindi ko na rin kasi masyadong concern yun. Parang concern ko yun if I'm promoting a book. So parang syempre, di ba, I go out of my comfort zone, nagdi-video reels na ako ngayon, akalain mo yun. Ayaw ko ng mga video. Naririnig ko yung boses ko, ayoko na ganyan. Pero I'm doing it now. So, yun lang. So parang one step at a time, sometimes you improve mo. Hindi ko sinasabi na yung mga hindi ko kayang gawin before, hindi ko na nagawa. Kasi I also challenge myself. Kaya lang, yun nga, be kind to yourself na rin lang and just enjoy whatever takes the fun out of things. Iwasan na lang din natin so that we're not burned out sa books natin. Uy, Relate ako dun sa mga sinasabi natin. Si Chart, yung mga poems siya sa kanyang caption, namimiss ko yun. Sige, balik natin. Ang dali ka usap. Naku, masaya na naman yung mga Charizards. Charizards. I-shoutout mo na yung mga Charizards mo, Char. Friends love. Ako ba yung in-interview pero hi sa Charizards. Charizards. Shout out! Sige, so ayun, pero yung despite the challenges that you experience at the of course there are moments na of connection and encouragement that makes everything worthwhile sa paggawa ng feed mo and then yung updates and everything. So yung next question ko is, ano yung most heartwarming feedback or interaction na na-receive nyo from your followers or fellow book lovers? Heartwarming, yeah. Siyempre, alam mo, meron kasing mga hindi naman nag-i-interact sa'yo or mga private accounts, yung hindi naman sila bookstagrammers. Lalo na kapag hindi naman mainstream published yung book na nire-recommend mo. So when they say they read it and they loved it or they sought it, kasi ang dami rin namang, lahat ng books naman kasi almost accessible sa ebook, di ba? So parang nakakatuwa, natutuwa ako na may ganun palang influence outside of the Bookstagram community. Yung may mga followers na, yun nga, hindi man sila nagsusokmed, they really pay attention dun sa mga pinopost mo. So yun, whenever they read and love a recommendation, I give. So parang, sino ba mga nalalaman ko doon? Syempre kami ni na Katya, ni na Sai, kasi kami yung nag-share ng mga gusto naming basahin at mga recommendation. So, kapag ka nagugustuhan din ng iba, nakakatuwa. Ang isa pa sigurong aspect, lalo na ngayon na mas nagiging vibrant yung community and we're all connected to each other, nakakatuwa na we group it, kumbaga parang like nung MIBF na
people were comfortable with each other kahit it's the first time that you meet, no? Parang you like taking pictures of each other, no? Papa-selfie. So parang it's really nice to be part of that community, or even yung ikaw yung nag-introduce, diba? So, or nagre-reach out ako, uy, Chard, Fritzy, baka gusto niyo itong i-consider, diba? So, many people responsive sa ganon. O, diba? Kaya tinatawag yata akong pusher niya. Oo. Anyway, kasi ang dami. So, even way before pa online pa yung mga bagay-bagay. If they say, "Uy, thank you for inviting me," parang this has been a fulfilling or enriching activity. It's really nice, no? Parang I don't reach out to everybody randomly, no? Parang I also select kung sino yung gusto kong i-message. Kasi syempre hiya din naman ako. Pero yun, nakakatuwa yung mga ganong feedback. Ayan, so bukod doon kasi, yung mga susunod natin kasing questions, medyo parang paibang topic na. So ihabol na natin yung ibang questions from the audience, okay? So dito may nag-ask kasi dito, yan. Yes. Who or what influences you na ma-in love sa pagbabasa? Ooh. Okay. Oo. Na-share ko na yun. Na-share, not that, sasagutin ko yung tanong. Gusto ko sagutin yung tanong. So, parang, yun nga, kasi parang, I consider myself an ambivert. Kasi nung bata ako, hili ko din sa mga outdoor games. Pero kaming magkakapatid, so ako, yung kuya ko is 1 year ahead sa akin. Then yung sister ko is 7 years younger sa akin. Lahat kami nagbabasa. Kasi may library kami sa bahay. So whether it's encyclopedia, storybooks, meron kaming library sa bahay. So yung mga afternoon na bawal kami mainitan, or yung mga bakasyon, bawal kami manood ng TV. Bawal kami manood ng TV pagkagising sa umaga eh. Kasi it should not be the first thing that you do. So, yeah, marami kaming reading material sa bahay. So, lumaki akong ganun. And then there's my neighbor, marami rin siyang collection. So, uso-uso nun yung mga swapping ng books. Taga-probinsya ako, so nag-share kami ng books. And yung Sweet Valley Kids noon, meron akong neighbor na classmate ko din. All 50, 1 to 50 na Sweet Valley Kids. Nahihiram ko. So, when syempre hanggang high school, no, Sweet Valley. Nung nag-college ako, I lived in a dorm, parang apartment na 5 kami. 4 doon, bookworms. So that's how I also expanded to read other books. Yung mga modern classics, doon ko sa kanila nalaman. And then my best friend from high school din na kasama ko rin sa bahay. May books din siya. So tapos katabi namin yung National Bookstore. Katabi namin sa sa tinitirhan namin ng college. So parang it seems I'm surrounded. Tapos yung friend ko ng college, si Olivia, we would scout yung shopping center for second-hand books. So parang yun, surrounded ako by people who loves to read. And pagdating ng 2003, when I met my husband, ayun, bookish din siya. Pero siya, magkaiba kami ng genre ha. Pero pagdating sa bibili ako ng libro, pupunta kami ng bookstore, pupunta kami ng book sale. Yan, habit talaga namin siya. So, it's been like that. Pero hindi rin ako laging ganito karami yung books. Kasi there was a time na nag-give up din ako sa fiction. Kasi nga nung adulting din ako, ang dami kong binabasang non-fiction. Mapili lang ako sa fiction noon. Pero yun, na-share ko dun sa bio ko na nagkaroon ng turnaround noong 2018 kasi that's how I discovered sobrang dami palang libro. And nung yun nga, until ngayon na nakaka-discover tayo ng mga akdang Pinoy. Ayun. So, ayun daw, Sir Al. Yan, yun ang answer ni Tita D. Yan, so siguro bigyan natin ng 1-minute water break ulit si Tita D kasi parang kailangan niya na talaga ng water. Yan, okay. So, tara, mag-browse muna tayo ng ibang questions pa yan. Actually, marami pa Kala questions, ko guys. may Sa ating mga audience or viewers for tonight, we'll try to accommodate as much as possible. Siyempre, kita niyo naman si Tita D na papaus-paus na kakasagot ng mga questions. Right? So, we'll try to accommodate as much as possible para kahit papaano at least, di ba? Kasi alam naman namin na sinusulit nyo lang yung chance na habang nandyan pa at online si Tita D, right? Oh, saka kasi, remember, once a month na lang tayo nag-books and chicas. Kaya yung questions talaga nila, talagang sulit na sulit. Yes. Yan. So, para naman sa ating bagong topic.
True. Yan. So Tita D, can you share about your role, or can you share about the Filipino Shelf and syempre yung Akdang Pinoy, and ano ba ang role ng isang Tita D doon sa nabanggit, like sa Filipino Shelf and Akdang Pinoy, and ano ang ating hopes for these initiatives para sa future? Sige. Thank you. Syempre, I would call myself a staunch ally of Akdang Pinoy kasi I really resonate with what they stand for, at yung mga promotions na ginagawa nila, I support that. So parang it's not just because they're my friends, pero I'm very proud na ginagawa nila yun kasi it's a lot of work din, di ba? Parang we all have day jobs or sila na parang, pero they make time for those things. So parang I support Akdang Pinoy, and it's parang ini-embody niya kasi yung advocacy na ginagawa natin even in the past. So then kami ni Nasay at saka ni Kat, way before, yung mga body reads namin, again, before pa, nagpipitch na kami ng mga Filipino-American authors, Filipino authors, and sila, ano din sila, lagi silang game. So magpi-pre-order kami, ganyan. And so until such time na parang nagpipitch din kami ng ano. So may mga ano rin sila, nag-i-invite kami to each other sa mga book tours, ganyan. So parang may pinitch din ako, may chat group kami tatlo, no? So anyway, marami kaming mga ideas nung nag-visit kami ng isang public library, no? And then from that, ang dami na nga nilang nagawa. And then nagpipitch nga ako ng mga pang bookstores. So and then nagtuloy-tuloy kami ng book tours, and we were so happy about the book tours. We were so happy about the community that we built. So hello, ang dami sa kasama namin sa book tours na nanonood. So maraming salamat sa inyo kasi nag-enjoy kami talaga. And so si Kat na yung nag-push. Sabi ko, what if we do this, mag-organize tayo ng yung kaya lang natin. And then sabi ko, Akdang Pinoy nyo na yan. Sabi ko, I will support you if Akdang Pinoy yan. Sabi niya, hindi, sige, i-umbrella nila sa Akdang Pinoy. But let's call it yan. So may mga suggestions si Kat. So we finally chose the Filipino Shelf. And na-push din talaga siya ma-launch last by the end of the year. So parang, so two things yun, no? Parang itong mga kasama natin sa book tours, parang lalo na yung mga gustong gawin siya ulit. So meron na tayong platform to do it. And it's of course for Filipino authors. And then for the Filipino authors din na gusto din ng something like that. Yun. There's an organized group who can co-organize it with them. So ang appeal namin is to bring in more people, no? Kasi we don't count or we don't have a criteria for the number of followers. Basta importante lang syempre basahin yung book and you post a review, no? And a respectful review and objective review. So parang, and of course, ayun, so we're happy na madami na siya, no? Madami na yung pool. Aside from the original, the core, na yung mga constants natin in the past 5 book tours that we did, marami ng mga dumagdag. And of course, I'm really thankful also. Kasali din sina Chard dun sa group ng isang Filipino Bookstagram chat group. Ang dami ring responsive doon, and they're based from all over the world. So we're really happy na there's this opportunity na hindi lang among our usual circle. Now we're happy about it, but we're also expanding. And ayun, we hope to get more support in terms of content creators. And of course, ayun, kami din, we're trying to manage it the best we can. So 1 tour a month lang. And we're booked until April. And we're in talks about siguro 3 or 4 more authors. And we'll see. We will be diverse in terms of theme, in terms of characters and authors. Pero gusto ko lang sabihin, no? Ako gusto ko yung role ko dyan is as in support of Kat and Sai. Kasi it's a creative side, and syempre sa conceptualization, napakalaki talaga ng role nila. And even if walang opportunity, for example, muna sa The Filipino Shelf, Akdang Pinoy is always there to feature and promote all Filipino authors and books. Yan. So yung mga ganito kasing projects like Akdang Pinoy, The Filipino Shelf, ito talaga yung masasabi mo mga passion projects. Yes. Talaga it takes passion, and yung talagang sincerity mo dun sa passion na yun, di ba? I love it. True.
I think down Yes, at tayo saka sa sige. Yes. Teka, pero bago yung ating kasi we're nearing down our final question, pero bago natin ibigay ang final question ni Tita D, another question from the audience. Sabi kay Sir Joshua, ang tanong niya is, what is your pro tip or reading habit that you can recommend? Ayun. Ganda. Pro tip for a reading habit that I can recommend. Ay, kasi ano talaga, even sa anak ko, no, na mahilig din mag-games. Talagang kami may block time, no. Tapos yun nga, actually hindi ako ganoon kahilig talaga wala kasi akong e-reader kasi until ang dami kong physical books. So I only read e-books from phone. So parang ang straining for my eyes. Pero yun, so I stay away from my gadget and I want the physical book. So parang I have a shelf by my bedside. So bukod dito, meron pa ako isang mini shelf. Andun yung mga priority reads ko. I think nagtanong si Tita Tess pala dito ng priority reads. So alam nyo yan, mga priority reads of course ay mga Asian and Pinoy authors. So nandun siya sa by my bed and I wouldn't consider na parang nakakaslump ako ng matagal. Pero ayun, it's really just picking up a book. Ang ano kasi namin like sa anak ko, parang he developed na talaga kung ano talaga yung gusto niya. Like before gusto niya ng mga humorous, gusto niya ng fantasy, ng adventure. So parang yung mga baka kaya hindi kayo masyado nakakapagbasa or hindi kayo makatapos ng isang libro is because hindi yun yung book na tama para sa'yo. So, keep on seeking books. Borrow muna kung para malaman natin yung gusto natin. And of course, yan, gusto ko rin mag-teach ng mga graphic novels kasi ang gagaling talaga ng mga graphic novels that are available now. So, yun, pero syempre, alam mo, kami din, like, may mga book of the month kami sa book club na medyo mahirap din basahin. So, nakakatuwa din to challenge yourself to read books that are otherwise difficult to read for you. Pero if hindi pa habit kasi sa isang reader yon, just try to continue to seek a book that you will really like. So, parang enjoyment muna talaga. True. Yan, i-explore mo muna Tapos yun hanggang nga, meron kaming Go, TTD. Sige. Ayun. Ay, nawala. Ayun, so parang yun, meron kami talaga family time to read. Oo, meron kami family time to read na yun lang yung gagawin namin, bawal mag-phone, ganyan. Over coffee, ayan, weekends. True. Ang sarap ng ganong banding. Oo nga. Siguro ganun din yung gawin natin. Ay, Future to. Hindi. 'Di ba may nabibiling yung box na may at may lock pero yung lock niya may specific na time lang na magbubukas. So you can put in your gadgets there. oo. And then once na ma-lock, then magbubukas pa lang siya after a specific number of hours. Ay, nice. Tapos yung susi, tapon mo sa dagat. Hindi, wala nga Ay, sa wala na. digital. Sorry. Napaka-old school. Kasi Ayun. single pa lang kami nung asawa ko, ganun na talaga yung habit namin. Nagko-coffee at nagbabasa. Tapos kapag halimbawa manonood kami ng movie, mahilig kami sa movies eh. So sa Greenbelt 3 dito sa Makati, merong power books doon na malaki. So manonood kami halimbawa ng movie and it's 9 p.m. Wala kaming book, wala kaming gagawin from 7 to 9. Bibili kami ng book para may mababasa before the movie. So indulgence talaga sa amin ng books kasi yun nga. Hindi kami ma-shopping pero pagdating talaga sa books, ganun kami even before. So kapag din nagsasabi ko, how do you foster a love of reading for your child? Bata pa lang siya, baby pa lang siya, nakikita niya lagi kami nasa bookstore, nasa book sale, pinagkakasya namin yung stroller niya sa book sale, tapos nakikita niya lagi kami nagbabasa. So parang factor, I think marami namang factors, pero it's a factor na acquire din niya yung love for books and then eventually love for reading. Wow. Diba naka-compartmentalize talaga yung araw ni Tita D. So Tita D, alam naman natin lahat na mahilig kang mag-organize, mag-participate sa maraming online and in-person events, pati na rin yung mga book tour like this
the one for this book, what advice would you give Yes. Up. to someone looking to become more involved in the bookish community? Oo, nakakatuwa naman. Yes, syempre una, step by step siya. Halimbawa shy ka or 'di ba marami sa atin, sige introvert kasi hindi naman ako gano'n ka-shy, pero hindi din naman ako gano'n kalakas yung loob. So parang maganda rin kasi yung may reading body ka. So parang sino yung closest constant mo sa community? So parang you have one or two na lagi mo nakaka-interact and then eventually you'll meet in person, no? So parang saka ka lang mag-expand nung anong community or ng circle. Kung mahiyain tayo, pero kung life of the party naman tayo, sige, go lang tayo sa mga event, di ba? Pero yun, so parang, pero yung bottom line kasi is, yung pagbabasa, syempre, di ba? There's all this community, pero ang bottom line, nagbabasa tayo, di ba? Kaya nga din tayo nagpo-promote ng book na nabasa natin or babasahin natin at i-review. So una yun, you have a reading body. Para yung, kumbaga, dalawang tao lang yung kausap mo. Hindi ka pa masyadong shy. Pero syempre, ang dami na rin mga book clubs ngayon. So, I want to shout out, syempre, yung kaming tatlong co-founders ng Book Lover Titas. So, si Christine and Mars Joyce from Iloilo. Si Christine from Batangas. So, parang si Mars Christine kasi kami 2018 pa reading bodies na kami. So, parang si Mars Joyce ay 2020, ayan. So parang kaming tatlo nag-decide na mag-body read ng specific book every month. And then those books kasi yung mga parang recent releases din siya, mga contemporary. So nag-book club kami. So ang daming nangyari na after that and you guys were part of it na throughout sa body reads or online events. So nakakatuwa yung experience na yon with our book club. Pero ang daming book clubs ngayon. So gusto ko naman sabihin, ang active din. So syempre sa Book Chicas, yung Talk Bookish to Me book club. No pressure din yan. Kasi yung mga, you just read what you want to read. So kung hindi mo feel yung book, wag ka mag-join ng month na yon. So ganong book club yung gusto ko. So si Talk Bookish to Me, ayan, ang dami rin nilang community, kumbaga parang mga fellowship. So you really feel you belong and at home. So si Talk Bookish to Me din, nag-organize din siya kapag mga book fairs, may mga year-end parties sila. So hello, Eman, Elena, Obi, Erica, Joe Casin, mga admins nila. So marami rin silang mga activities na pwedeng konti lang kayo or marami. So book clubs talaga. And of course, I have this new book club na hindi naman siya every month na book, pero themed naman siya, may games din and may you bring the book that you want to share. So I have 3 book clubs and I have 4, Akdang Pinoy Book Club. So I invite everyone to join the Akdang Pinoy Book Club. One at a time, read more Filipino authored books. So 4 na yung book clubs ko, di ba? Pero I make sure, again, ang bottom line nito, nagbabasa tayo ng gusto nating basahin, di ba? So, huwag tayong mag-take in ng sobrang dami na hindi naman natin kaya, commit tayo ng commit. So, just kung ano lang yung kaya nating i-commit. And of course, yung safe space, itong book clubs na to, they really are safe spaces. Then, si Chandra, nakita ko kanina, may ini-introduce din na Gen Z book club. And there are a lot of other book clubs. And sabi ko nga, off-cam kanina, grabe yung book chika, sobrang daming ganap. Kasi, nagbabasa tayo at nag-enjoy tayo. So, I always describe these experiences with fellow bookworms na very enriching kasi it's so nice to be able to share your love for reading and your love for specific books sa mga tao in person or even online. So, yun. So, if hindi ka pa naman na-intimidate ka pa sa book club, so meron naman tayong mga body reads. Ako halimbawa, for example, I organize body reads. So, check out ka lang dyan kasi may mga nauuso tayong libro, di ba? So, usually may mga body reads yan. So, 1 or 2, try it out. Pero yun, pagdating naman dun sa mga events, I've been fortunate kasi isang tumbling lang sa akin ng World Trade Center. So, Big Bad Wolf Book Festival before, kahit araw-araw ako dyan. Dyan ako kasi malapit lang. Even SMX sa Mall of Asia, it's very near sa residence ko. Pero yun,
ano ba yung objective natin sa pagpunta dito? So parang ako mahilig sa signed books. I like meeting authors and having my book signed. Pero alam niyo ba, pag nami-meet natin yung authors, parang wala akong masabi, parang nahihiya ako. Hindi ako makapag-small talk. Nararamdaman niyo ba yun? Pero it's so nice to meet authors and take pictures with them. So I have a lot of signed books. So yun yung mga makukuha niyo sa events. Pero very recently din, ang daming fellowship sa mga events. Yung Talk Bookish kami nga, meron pa kaming tarpaulin doon, nag-lunch kami. So kahit na bago ka or luma ka, it's really a safe and friendly, warm group no that you can join. So ayun, check nyo lang yung mga body reads nila and yung yung may mga book group sa Facebook. Ang Books From Us may book group din. So makakakita ka din ng mga opportunity doon to try out yung mga activities. Pero ang isa kong invitation din sa inyo sa mga gustong sa events is ako kasi personally, gusto ko din talagang naririnig magsalita yung mga authors. So, nung na-meet ko si Ruta Sepetys in person, sobra ko talagang starstruck. Sobrang nakatitig lang ako sa kanya at nasa front row ako at umiiyak ako sa mga sinishare niya. So, if those are your things, then make time talaga. Kasi yan, lalayo ka na kung saan talaga yung venue. So, make time for those things na may mga book talks. So, sina Tita Claire, ayan, ang dami nilang book talks na kahit hindi ka aspiring author as of this moment, you will leave the talk na parang gusto mo na rin magsulat ng libro kahit di mo alam where to start. So, yan, sina Tita Claire, mga Southeast Asia, they organize a lot of book talks that are for free. And then doon din yung opportunity to say hi and hello lang. Don't force it na rin lang kung hindi ka naman din talaga makikipagpunton. To say hi and hello to other people. Ayun. So yun yung mga ginagawa ko, pinupuntahan kong activities. And it's of course a form of self-care and me time ko din kasi hindi rin naman nga ako nagre-report full-time every day sa office. So this is my way to interact with people. Yan. So, ang daming pro tips. Yes. Ang daming pro tips na na-share. Thank you, Tita D. At actually, applicable din sa akin yun. Naiiyak kasi ako hindi naman sa naiyang mag-join ng mga book clubs. Pero parang You don't have the time. oo. Or parang more of kasi ako eh. Parang dalawa lang, maganda, hindi maganda. Pero nandun ako sa point na unti-unti ko nang na-express yung feelings ko para dun sa book. Well, again, thank you, Tita D. Sobrang dami naming napulot na aral ngayong gabi. At sobrang daming budol. Nalista ko na lang. Uy, salamat. Salamat. Uy, napapansin ko lahat ng mga nag-message. By the way, another thing, I am Diane from the Reading Sprints. Reading Sprints, ang saya-saya nun. Yung every Sunday ni Pam, the Pams, Pam Zaragoza and Pam Laguno sa YouTube. It's a productivity sprint. So parang yung nagtatanong kanina ng pro tip, totoo pala yun. You can read it from Hyunam Dong Bookshop na book. Yung mga sprints, it can be helpful. Ako din. You would, of course, laser focus ko sa pagbabasa while 40 minutes nakalagay doon sa 40 minutes. Tapos you'll be happy to report, ay, naka 15 pages ako, naka 20 pages ako. So, try out. Kasi low commitment din yon, walang voice, chat-chat lang. So, kinapam naman yon sa Reading Sprints every Sunday, 7 p.m. Try ko ngayon. Try. Ayan. So again, guys, sana madami din kayo napulot na aral from Tita D, lalo yung sa audience. Grabe, sobrang dami nating engagement from the bookworms and sobrang dami share nung... Dami nagmamahal kayo, Tita D. Grabe, ang hatak ng isang tita. Oy, love ko din kayo. Alam niyo. Thank you. Hi, hello talaga. Reply ako kung may hindi ako nasagot na tanong. O kung may hindi daw kayo Thank nasagot you. na tanong, Sagutin ko na lang yung Tita D sa IG or i-message niyo siya. Yes. Ayan. By the way, replyan ko Tita na D, lang yung salamat. yan. May mga promotions ka ba or may mga gusto kang i-announce? Okay, yun nga. Check out yan. The House of Eldermon, a very promising fantasy. Dalabas kasi yung book to niya sa May. So, yung feedback so far. So, it's really exciting. And I think the author has physical copies available na rin si DA Pascal, si Sir Don. So, we're
tonight, yung last, parang, I think one slot na lang yun nandun nung chinek ko ning kaninang tanghali. So, we're gonna do that. Of course, meron kaming romance ngayong February, and then, so, please sign up as a content creator. And if you're an author, do reach out. Kasi kung hindi man talaga full-blown book tour, we can work out something to help with the promotion of your book. So, and also, din kami, baka mamaya share din kayo sa amin ng mga parang upcoming releases by Pinoy authors. Gusto rin naman namin to promote it kahit sa through the platform. So the Filipino Shelf, do check that out. So ako lang po yung nandito, pero it's Kat and Sai. Ako po yung support nila. So hello, Kat and Sai. And then, Hi, of Kat course, and our book club Titas. All of my book clubs, so Akdang Pinoy, Talk Bookish, and Book Lover Titas are all on Fable. And of course, I think si MJ, meron din siya doon na Scribbles and Books book club sa Fable. So yun yung mga makikita niyo yung activities namin. Sa Book Lover Titas, we're also organizing something for this year. Kasi it's a virtual book club, by the way. Hindi kami nag-meet physically. So, ayun. And Grand Social Book Club naman is a physical book club. Kasi iba pa rin yung physical, di ba? So we make time for these things. Alam niyo ba yung parang, minsan kapag kami imimit ako for coffee ng after lunch, grabe yung gagawin kong trabaho before that para lang may maluwag na yung loob ko at lamierda na ako ng with the bookish people. So usually din kasi malalapit. Ako yung mag-organize, sige malapit lang sa akin. So I'm really happy to meet people this way. So and they're all very kind. So parang ganun din for authors, people are really supportive. So don't hesitate to reach out. Okay, thank you. Ang dami mga book clubs na pwedeng salihan. I think Correct. as a Book Chicas, ang Book Chicas, madami ding announcements. Marami ba? Cute. May announcement pala. Siguro we will just again invite if there are Bisaya readers out there to join us in Book Chicas PH. And yeah, let's just have fun and enjoy reading together. So, siguro we will be doing our Book of the Month discussion this coming Saturday for January Book of the Month namin. Ayun. Yes. And then gising kayo ng maaga bukas. If you know, you know. Hala namin kasi birthday mo. And also for Tita D, Ate D, thank you again for sharing you, your Tita insights and D. experiences with us. No, it's really inspiring how you balance your passions with your responsibilities. Tapos you also champion Filipino literature, and then yung connection that you build within the bookish community. Very inspiring. So thank you again, Ate D, for tonight. We're happy to have you here with us. Yan. So, again guys, kung may mga Bisaya readers na gustong mag-join sa Book Chicas, hindi kayo magsisisi. The best yung mga admins and the best yung mga members. Ako na nagsasabi yan, okay? So kami naman sa Books From Us, ipa-plug lang namin yung nabanggit na din kanina ni Tita D kasi previous guest din natin si Sir D.A. Pascal, di ba? So yung second book ng House of Eldermore niya, which is Winter Storm, so lalabas na siya. And syempre, yung kay Sir Herbie De Leon din, di ba? Yung Kanibusanan, Alamat Book 7, available na rin siya. Ayan. And syempre, salamat sa ating mga audience, lalo sa members ng Book Chicas, kay M, yan, sa laging pag-support. And kanina kasi nagbabrowse din kami syempre ng mga comments. Nakita namin yung mga previous guests natin, talagang nakatutok pa rin sila sa atin until today. Like si Tita Claire, si Miss Bea, si Scott and Sai. Hello guys, nimiss na namin kayo, kachikahan. Yan. Thank you sa laging pag-suporta. Yan. Napaka-safe space talaga nitong book community. Dahil sa inyo. Oh, So true. Mga budol lang. Onyx Storm is currently still out. But unfortunately, the deluxe edition is no longer available. So, meron kayong kung gusto nyo pang humabol sa hardcover ng Onyx Storm, although regular edition, you can visit our socials para doon nyo makita yung mga stuff. Ayan, so may hindi din pala
na sa mga aspiring authors or like meron kayong mga bagong novels, mga bagong authors or may mga kilala kayo na gusto nyong i-feature namin dito sa for an interview dito sa Books and Chicas, don't Yes. hesitate na mag-reach out sa amin, okay? Yes, So lalo yung that's sa mga yung kanina, 'di ba, pina-plug natin yung mga Filipino authors. So True, huwag kayong yeah. mahiya, guys. Yan, mag-reach out kayo para ma-help din namin kayong ma-promote, 'di ba? Yes, that's Correct. correct. So, hindi lang aspiring mga authors and Mga content creators yes, din. mga content creators din Ah. na nagsisimula pa lang and you've got a really really good story to share with us. Mm-mm. Don't hesitate to message us so that Tulong-tulong tayo sa Yes. pagpo-promote ng Yes. pagkakasa sa That's Pilipinas. Sure. Ayun. So, nabanggit mo yung Onyx Storm kanina, bali yung mga copies ng Deluxe Ed na sa warehouse na and papaship na namin sa Wow. yes, ayun, sa mga naka-order ng mga deluxe edition, Ayan. yes, nasa warehouse na, waiting na lang kaming, yung mga ganon. Okay. So, nabanggit rin kanina ni Miss ni Tita Dina yung yun doon sa Monsoon Rising ni Uy, ang ganda niya. ni Miss Thea. Oo. So, we will also open pre-order for that kung available for we'll check muna if Kung ano yung available. available na options. Yes, options for shipping. Wow. So, but once na ma-iron out namin yung mga details, we will post na lang sa aming socials. Yun. Okay. Ayan. Thanks again, Tita D. Yes. Sa ating mga walang sawang nanonood at lalo-lalo na sa kulto ni Charles, sa Charizard. Cards. Sorry, Charizard. Ginawa mo naman Pokemon sila there. Mga Charizards. Yan. Yan. So again, guys, thank you so much for always watching and listening. Yes, that's correct. Yes. So, sa susunod na episode ulit natin, although it's gonna be on next month na, February, so watch out nyo sa mga, usually third week, right? Third week ng February, mga yon. So, Oy, yung shirt mo daw, sabi ni Chard, ipakita mo raw. yeah! Oo. Ayan. Hindi to tote bag, ah. Shirt Hindi, to. hindi to bag yan, ha? Ayan, shirt yan. Ayan. Malaking print. With a side of budol talaga. Oo. Natripan lang namin yung ipaprint. Kung Yes. gusto nyo din, syempre, Pasend daw ng price list. Oo Kasi, nga. guys, time check, 9:37. Actually, hanggang 9 p.m. lang tayo, di ba? Nahihiya-hiya Pinapahabang tayo. chikahan. No, pero dahil sa sobrang sarap ng kwentuhan. Yes. True. Interesting na mga topics. Yes, that's correct. Okay, Okay. so again, I think that's a wrap. Yes, that's a wrap. So, again, sa mga Yes. audience natin, thank you very much for tuning in. At kahit mahigit 1 hour and 30 minutes na tayo nagchichikahan at kayo nakikinig at you still stayed and para makinig. Ayun. Sa susunod ulit. Thank you very much. And abangan nyo ang mga guests natin sa Yes. susunod. Exciting. Meeting. See you again next month. Good See you night. guys. Good night. Thank you, Tita D. Yes, thank you. Thank you, Tita D. Thank you, Book Chicas. And Good sana- night. Thank you. Thanks, and luck, and Chard. Bye!